Ganito lang pala ang paggawa ng baked sushi. Grabe ang pagkakagawa ko nito. As in, ang sarap. Ang creamy, ang cheesy, yung hindi mo pagsasawa ang kainin kahit paulit-ulit. Damihan mo na ang paggawa para sigurado na hindi ka mabibitin. Inuna ko na pala ditong magsaing ng bigas, bali 1/2 kilo pala yan. At habang nagsasaing nga, pwede na nating ihanda yung iba pang mga ingredients na kakailanganin. Bumili pala ako ng 2 piraso ng manggang hinog, medyo may kamahalan pa kasi kaya 2 lang yung nabili ko. Hiwain lang natin yan ng maliliit na pa-cubes. Yung iba dito ay naglalagay din ng cucumber or pipino. Pwede rin po kayong maglagay, hindi lang ako nakabili kaya wala tayong mailalagay sa recipe na ito. Maglalagay din tayo dito ng crab stick, bali ibabad muna natin ito sa hot water ng mga 1 to 2 minutes bago himay-himayin. At para maging creamy and cheesy yung ating baked sushi, maglalagay ako dito ng cream cheese and Japanese mayo. Sa totoo lang, napakasarap kasi talaga ng Japanese mayo na ito at madalas ito nga yung nilalagay ko sa sandwich na pinapabaon ko sa anak ko. Timplahan na rin natin ito ng asin, paminta at konting asukal. I-mix natin ito ng mabuti bago natin ilagay yung hinimay na crab stick. Then para mas masarap, maglagay tayo dito ng corn tuna. 2 lata pala yung nilagay ko ditong tuna, yung isa yung spicy at yung isa naman ay hindi. I-mix natin ito ng mabuti bago natin ilagay dito yung mangga na hiniwa natin kanina. Mangga pala yung huli kong inilagay para hindi madurog at dapat dahan-dahan lang natin itong haluin. Makalipas nga ang ilang minuto, ayan, luto na rin yung sinaing natin kanina. At dahil lahat naman ito ay gagamitin natin, so dito na rin ako maglalagay ng suka at sesame oil. Gusto ko pala dito ay lagyan na rin ng nori, kaya nagupit-gupit na rin ako. Itong nori na to, ito yung gagamitin din natin mamaya pagkakainin na itong baked sushi. After ko nga itong mahalo, ilalagay ko na sa tray na paglulutuan natin ng baked sushi. Bali, maliliit na tray lang yung gagamitin ko at yung dami ng kanin hanggang dun lang sa line ng tray. I-flat muna natin bago maglagay ng tuna mixture at 2 kutsara yung nilalagay ko bawat tray. At sa ibabaw naman ng ating baked sushi, iba-iba po yung nilagay ko. Meron dyan, naglagay ako ng nori and Japanese mayo at yung isa naman ay cheese. So, nasa sa inyo na po kung anong gusto ninyong ilagay. After ko nga magawa lahat, ibibake ko naman ito sa 200 degree for 10 minutes. Sa mga wala po palang air fryer or oven, huwag kayong mag-alala kasi nagtry ako dito na hindi mag-bake ng isa at ganun din naman yung kinalabasan niya, napakasarap pa rin. And ready to serve na ang ating napakasarap na baked sushi. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. So ayan, for today's video, gumawa naman ako ng baked sushi. Ang sarap pala talaga nito as in. Actually, itong seaweeds na to, ayan. Lagi akong bumibili nito, tapos inuulam ko to sa kanin. Sabi, sobrang sarap. Try nyo po itong recipe ko. So, yung difference ng doon sa hindi na-bake at sa na-bake, medyo crunchy yung ibabaw na itong na-bake. Compare dito sa hindi. Pero parehas na parehas silang masarap.